Last day na ng PCX 160 sa atin today. Kaya tara, i-ride na natin. And para sa last content natin for this scooter, since ito yung usual tanong na nakukuha ko, para sa akin ba yung PCX 160? Or bakit hindi ko dapat bilhin yung PCX 160? So yun yung pag-usapan natin today. Alam ko may sale din ngayon sa Moto Market. And meron dito sa festival Try natin pumasyal para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga discounted items nila, kung ilang percent ang discount. Alright, so pag-usapan muna natin kung para kanino ba tong PCX 160. So kung ikaw yung tipong mainly city riding ang paggagamitan mo nito, perfect sa ito. Kung hinahanap mo yung sobrang daling i-maneuver through traffic, very light handling, ito na yung hinahanap mo. And at 157cc displacement, it has more than enough power for city riding. Kung isa ka rin sa mga medyo shorter riders, dapat din sa ito. Kasi itong PCX 160, as far as I know, isa to sa lowest seat height na scooter in the market right now. So hindi ka mahihirapan dito. And kung ikaw yung tipo ng rider na ayaw magbitbit ng helmet, kunyari pumunta kang mall, di ba? Pumarada ka, ayaw mong bitbitin yung helmet mo, perfect sa itong PCX 160. Kasi as far as I know, ito lang ang scooter na nasa 150-160cc range na kasya ang full face helmet sa U-Box. Kahit sa ADV 160 ko, hindi kasya ang helmet Kung gusto mo rin ng magandang panel, perfect sa ito. Sa mga scooter, itong PCX 160 lang ang for me mukhang mukhang pang kotse itong fully digital panel. And kung katulad kita na marami kang nilalagay sa handlebar, consider mo na itong PCX 160 kasi naka naked handlebar to So ngayon i-discuss naman natin kung para hindi kanino, tama ba? Para hindi kanino tong PCX 160. Kung ikaw yung tipo ng rider na adventurous, na ilo-long ride mo to, na may paminsanang off-roading, for me hindi pwede sa itong PCX 160. Kasi sabi ko nga kanina, di ba? Isa to sa mga scooters na may mababang seat height. And part of that, sobrang baba rin ang ground clearance nito. So hindi ito pwede pang off-road. Delikado, bugbog ang ilalim mo dito. Naka road tire din to. Unlike sa ADV na yung stock, naka dual sport, pwedeng pang off-road. Ito mukhang negative. Siguro yung mga paminsanan pwede, tsaka yung mga mild lang. Pero again, kung hardcore off-roading, nako, baka delikado to. Also, if particular ka sa looks, ito kasi medyo for me napapansin ko online, medyo hati Parang 50-50 yung mga tao sa looks ng PCX. Marami nagsasabi hindi nila gusto, mukha raw jet ski. Ako naman, for me personally, gusto kong itsura ng gusto ko tong itsura ng PCX. Very elegant ang dating for me. Elegant yet sporty ang dating. And kung mahilig kang magpagas, hindi rin para sa itong scooter na to. Kasi napakatipid ng mga Honda scooters.
Alam niyo mga 160 variant nila, yung ADV Click, PCX 160, same engine naman yan eh. So ang claim ni Honda doon, itong scooter na to can do 45 kilometers per liter. So yeah guys, sabi ko nga, kung mahilig ka magpagas, gusto mo laging pupuntang gas station, hindi pwede sa ito. Kasi dito minsan ka lang magpapagas. Alam ko may sale din ngayon eh sa Moto Market. And meron dito sa festival eh. Try natin pumasyal para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga discounted items nila, kung ilang percent ang discount. Ano, miss ko rin gumawa ng ganung content ah. Yung Moto Market kasi sa Westgate mahigpit, bawal mag-video. So dito sa Festi hindi ko lang alam kung pwede, pero try natin. And kakagawa ko lang pala ng content yung sa ano, big bike parking sa car slot sa mga mall. So ngayon tayo naman magpa-park, although scooter dala natin. Kasi dito sa Festi, isa to sa pinakamasikip na motorcycle parking na nakita ko eh. Kahit scooter paparado mo parang nakakailang eh. Alright, so we are here, Festival Mall. Ganda nito ah, ano to? Yamaha XSR 900 yata. Alright, saan ang entrance ng motorcycle parking? Ayun. Oh, may nakapark din na PCX. Ganda ng mags ha, puti. Dito na lang tayo. Not bad naman pala. Kasi parang may mga gatong railing oh. Sa ibang parking kasi ng motor, walang ganito. Alright, tara, let's go. Hindi ko iniiwan yung helmet ko sa U-box kasi hindi rin kakasya dahil dun sa ano, sa action camera mount ito. Kung wala nito, kung hindi nakakabit, kasya yan.
So mukhang safe naman si PCX. Guys, yung sa Moto Market pala, kala ko lahat ng branch yung sale. Sa online lang pala yung sale, I think from August 8 to August 12. So check it out. Alam ko 10% sa buong website. Then of course may mga products yan na more than 10% discount. Doon kasi sa Festi, yung ibang helmets lang may discount 10%. Meron din palang Aprilia display doon sa Festival Mall. So tinanong ko hanggang Sunday pa raw sila doon. So if you guys have time, pasyal kayo ng festival para makita nyo yung mga matitinding Aprilia bikes. Andun din yung mga bagong 400cc variant ng Aprilia. And I think nasa around 350,000 pesos, more or less. So for an expressway legal bike, tas Aprilia pa, sulit na sulit yun guys. Sana mapag-test ride tayo nun soon para magawan din natin ang review. Alright, so big shoutout pala ulit to Honda Philippines for lending us this PCX 160. So pipick upin na to bukas. Sobrang enjoy ako dun sa time na nagamit ko to. So balik ADV 160 content na tayo sa mga susunod nating vlogs. Kung meron kayong gustong makitang specific content about ADV, please comment it down below. Siyempre gagawin natin yan kung kaya naman. By the way guys, we're very close to hitting 7,000 subscribers sa YouTube channel natin. So please, if you're not yet subscribed, please click the subscribe button below and like and share the video. Maraming salamat. Alright, so salamat sa mga nag-join sa atin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.